So, ganito guys, magtanim ng kangkong. Pagkatapos nyo siyang kuha ng mga dahon, ibababad nyo siya sa tubig. Within 2 to 3 days, magkakaroon na siya ng ugat. Grabe guys, hindi ko akalain na once na tinanim mo pala ito, lalawak pala siya ng lalawak. Magkakaroon siya ng mga tangkay. Tapos yung tangkay, magkakaroon din ng mga bagong usbong na halaman o tubo. Ganun pala siya kaano. Ayan, kita niyo yan. So, actually, nilagay ko yan siya dyan. Pero since, parang sabi sa akin is, hindi daw kakayanin yung space dahil lalaki at lalaki pa daw yan. Bababa din daw yung mga tangkay sa sahig. Kaya inilipat ko na lang siya. Sa lupa yan. Actually, inano ko na lang siya. Baga, isinalin ko na siya yan. Kung makikita nyo, may carpet siya sa gilid kasi butas-butas yung basket. So, binuhat ko na lang yan. Then, inilibing. Tapos, doon ko na hinayaan tubo-tubo. So, ayan, ganyan siya. Oh, kita niyo yan, guys. Yung iba dyan, buto. Yung makikita niya yung maninipis na dahon buto yun. Actually, hindi ko masyado napakinabangan yung buto ko. Mas napakinabangan ko pa yung tinanim ko na tangkay. So, ayan, second batch ng pagtatanim. Asawa ko na yung nagtatanim. Kasi nga nakita niya rin na maganda. Malago yung puno. And yung area na yan is daanan talaga siya ng tubig. So, ayan, makikita niyo guys. Ang ganda na, ang lago, ang lawak. So, nakukuhaan ko na siya ng ulam. Diba? Laking tipid din kasi 20 pesos yung isang tali ng kangkong. And nakakatipid ako diyan. So, ito nga, nag-harvest na ako ng aking kangkong. So, pinipili ko lang yung iba kasi, tawag dito, hindi siya sabay-sabay tinanim. And yung kinukuha ko lang is yung mga dulo. Actually, pwede nyo naman siya gamitin ng kamay. Mabilis siyang maputol o mabali. Nag-iinertinan talaga ako kaya gumamit ako ng gunting. Kumukuha nga pala ako dito ng panglagay ko sa sinigang guys. Kaso kapos yung budget ko kaya ito, buti na lang may tanim ako kangkong. Nakatipid ka na, alam mong healthy pa yung gulay mo. Nangihinayang akong putulin bawat dulo ng kangkong kasi iniisip ko baka hindi na umusbong yung tubo nila or hindi na sila lumago o lumaki. Ito din kasi unang pagkakataon na nagtanim ako ng kangkong. At dito nga naisipan ko na siguro okay na to. Nangihinayang talaga akong putol yung ibang dulo ng kangkong eh. So ito nga pala yung nakuha ko. 2 lang kaming kakain kaya okay na yun. Okay na, eksakto lang to sa amin. 2 piraso lang din yung buto-buto namin at kalahati lang yung sabaw. Kaya sapat na ito para magkaroon ng lasa at gulay yung karne namin. Nung naluto nga ito, masasabi kong iba talaga ang impact ng fresh na gulay sa ulam kapag niluto. Karaniwan kasi sa ginagamit ko is yung nabibili na sa palengke na malapit na or hindi na fresh.